Dear Ate Mel, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mateo. Mahilig po ako sa musika at paglalaro ng gitara. Kaya't madalas akong nakikita ng mga tao na tumutugtog sa ilalim ng malaking puno sa plaza tuwing hapon. Ngunit hindi ko inaasahan, Ate Mel, na ang musika ang magiging daan para makilala ko ang babaeng nagpabago ng aking buhay. Isang araw, habang nagigitara ako sa ilalim ng puno, may dumaan na dalaga na hindi ko talaga kilala. Si Sara, Ate Mel, ay isang bagong salta sa baryo. Nabigla ako nang napahinto siya nang marinig niya akong kumakanta habang nagigitara. Kinabahan ako, Ate Mel, nang naglakas loob si Sara at bigla siyang lumapit sa akin. At doon nasilayan ko ang angkin niyang ganda na bahagyang nagpatibok ng aking puso. Mula sa simpleng pagbati, Ate Mel, naging madalas ang aming pagkikita sa plaza. Habang tumutugtog ako, binubuksan naman ni Sara ang kwento ng kanyang buhay. Ang pangarap niyang maging guro at ang sakripisyong ginawa niya upang makapag-aral sa syudad. Sa bawat salitang binibitawan ni Sara, Ate Mel, nararamdaman ko ang lalim ng kanyang damdamin para rito. Kaya habang tumatagal, ay nawawalan ako ng lakas ng loob na magtapat ng tunay kong nararamdaman para sa kanya. Dahil sa tingin ko, ay malayo ang agwat ng aming mga pangarap. Dumating ang gabi ng pista sa aming baryo, Ate Mel, kung saan tradisyon ng magtanghal ang mga kabataan. Napagkasunduan naming magtanghal bilang isang duet. Sa gabing yon, Ate Mel, habang kinakanta ni Lara ang bawat linya ng awitin, unti-unti naman akong naglakas ng loob na ilagay ang damdaming itinatago ko sa loob ng maraming buwan. Nang matapos ang kanta, Ate Mel, hindi na ako nag-atubili at agad ko nang ipinagtapat ang aking nararamdaman. Nung una ay sobra akong kinabahan dahil baka bigla siyang mapatakbo at mapahiya sa mga gagawin ko. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang kislap ng kanyang mga mata. Sabay sabing, mahal niya rin ako, Ate Mel. Hindi ko akalain na matagal na pala niyang nararamdaman ang paglapit ng aming mga puso. Ngunit hindi rin siya nagkaroon ng tapang na umamin din. Simula noon, hindi na kami naghiwalay, Ate Mel. Ang aming kwento ay nagpatuloy dala ang musika at aming mga pangarap, Ate Mel. Nagtulungan kaming abutin ang aming mga adhikain. Si Sara ang naging inspirasyon ko sa paglikha ng maraming awitin at si Sara bilang guro sa baryo. Ang musika ng aming pagmamahalan ay hindi lamang nanatili sa amin. Ito ay naging inspirasyon sa aming komunidad na kahit gaano kalayo ang mga pangarap namin, Ate Mel, kaya naming abutin kung may pag-ibig at pagtutulungan. So ayun mga kamigs, natunghayan natin ang totoong kwento ni na Mateo at Sara. Sila ay nagpakita na ang tunay na pagmamahalan ay tumutulong sa bawat isa na abutin ang kanilang mga pangarap. Sa kabila ng kanilang takot at pagkakaiba, naglakas loob silang magtapat at nagtulungan. At higit sa lahat mga kamigs, ipinakita ng kwento ni na Mateo at Sara na ang tunay na pag-ibig ay hindi hadlang, kundi inspirasyon sa pagsusumikap at pagtupad sa sariling mga pangarap. Ayun mga kamigs, kung nagustuhan nyo at napulutan ninyo ng aral ang kwento natin ngayong araw na ito, huwag niyong kalimutan na mag-comment at mag-subscribe para always kayong updated sa susunod pa nating mga kwento na tiyak na makakaantig sa puso ng bawat isa. Isang kwento na tiyak na makapagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng ating mga tagapakinig.